Good morning, good morning, good morning. Kumusta tayo po? Ito po, si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Magandang araw sa ating lahat ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. Ang mga overseas Filipinos sa iba-ibang parte ng mundo. And of course, ang mga Filipinos dito po sa amin sa Malaysia. Salamat pagi to each and every one of you, mga Filipinos dito sa Malaysia. And of course, ang mga Malaysian friends. And of course, ngayon, today is June 11 na po. Another one day na lang bago mag-celebrate tayo ang Independence Day dyan po sa Pilipinas. Kumusta kayo? It will be a long weekend holiday. Kasi bukas sa Pilipinas, it's a public holiday dahil we are going to celebrate ang Independence Day ng bayan natin. Sige lang, mga overseas Filipino workers, maskin may trabaho tayo, huwag natin kalimutan na tomorrow is a very important, sabi natin, very important celebration that the Philippines will be celebrating. Do not forget, maskin paano, in whatever ways po, through prayers or kung ano man, lahat tayo mga Filipino, be it in the Philippines, be it sa iba-ibang parte ng mundo, let us celebrate ang Independence Day and remember ang mga forefathers natin, how they fought for our independence dyan sa Pilipinas. And today, marami tayong sabihin natin ang mga topics that we are going to discuss, but because of time limitation, I cannot give you everything. I'm going to share with you only ang mga importante or ang mga latest news sa Pilipinas, particularly on what is happening, itong mga controversial issues, very hot issues sa Pilipinas, particularly ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte, and ang latest update sa tungkol sa earthquake, earthquake dyan po sa southern Mindanao. We will also be touching about the controversial and a very hot issue tungkol sa Senate crisis dyan po sa Pilipinas. And sana, whatever news I'm going to share with you today, it will help you have a picture of what is really happening in the Philippines. Ganun lang yan po. So, okay, umpisa na tayo sa programa natin. And to start with, I just want to inform you, ang mga kababayan ko po dito sa Malaysia, particularly dito sa Sabah, and very specific dito sa Kota Kinabalu City, the only city in Sabah. Likewise, ang mga overseas Filipino workers natin sa iba-ibang parte ng mundo, and of course, ang mga kababayan, kapatid natin, at kaibigan natin dyan po mismo sa bayan natin of which we call the Philippines. As of today, this morning, I checked ang mga news dyan po sa Pilipinas, na recorded po a total of 45 fatalities na. 45 na po registered fatalities or death dahil po sa earthquake which we experienced early this week. So, ang dami din mga sabihin natin na injuries, mga victims, and there's still several number of missing persons. So we hope and pray that itong mga missing po, they will be found as soon as possible at buhay pa po, At buhay pa po. Let's all pray and let's not forget them. Let's all pray and hope that they will be recovered. Itong mga rescued, itong mga missing persons, they will be rescued as soon as possible. And at the same time, condolences to the relatives of those who died during the natural calamity or disaster or tremor or lindol po dyan sa Pilipinas. And whether we like it or not, whether I like it or not, of course, I appreciate what our government is doing now. The government under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos, they are now on the ground to extend whatever assistance that they could extend to the victims of the earthquake. And kahapon, for your information, mga kaibigan, mga kapatid at kaibigan, ang relatives natin, kahapon, I was made to understand and nakita ko po sa mga news reports
as well as sa mga social media posting na ang presidente natin, si BBM, President Ferdinand Bongbong Marcos, as well as si Vice President Inday Sara Duterte, were kept busy yesterday. Si BBM visited ang mga victims ng earthquake dyan po sa Cotabato City. Likewise, si Vice President Inday Sara Duterte, together with her team also, visited ang mga victims ng earthquake dyan sa Cotabato City, sa Sarangani, and the other affected areas. Apart from showing themselves physically and extending condolences to the relatives of those who passed away or died, now they also distributed distributed the food assistance for and other assistance to the earthquake victims, victims po. And no less than, nakita ko po ang presidente natin, si BBM, also visited the area dyan po sa Cotabato City and directed all the government agencies concerned, no, to speed up ang assistance to be given to the earthquake victims. Narinig din ako po, and I saw sa news sa Philippines that Senator Rodante Marcoleta, together with his team, also in the area to sabi natin na see ang situation ng mga earthquake victims. I was made to understand, and it was officially announced also, that the group of Senate President pro tempore Gatchalian, now they have plans to donate 1 month of their salaries po, no? 1 month of their salaries to the victims of the earthquake dyan po sa Southern Mindanao. It is all welcome, whatever assistance that we can give, no? Welcome na welcome tayo po, as long as sana lang po this kind of assistance they are giving will not have any political color po, no? Sincerely they are giving, no? Sincerely they are giving po. Kasi mahirap na po if they are giving, tapos mayroon silang agenda pa po, may agenda sila for publicity purposes or whatnot. But anyway, sana po mali ako po, no? Sana it will not happen. And I was also made to understand, no? I was also made to understand po na maraming mga Filipinos also extended helping hands to the earthquake victims sa Mindanao. So that's what you call Filipinos are caring people. Filipinos are God-fearing people po, no? And this has been our reputations ever since po. So maraming salamat to those who extended ang assistance sa mga earthquake victims natin dyan po sa Southern Philippines. And of course to all the government agencies who tirelessly nandyan po sa likod ng mga earthquake victims. So this time around, although I'm sorry, wala tayong footage kay BBM doon po sa General Santos, no? Yesterday, pero mayroon din tayo dito. I managed to get a video clip, no? Video clip po. I prepared a video clip to show to you na si Inday Sara Duterte, ang Vice President natin ng Pilipinas, na nandyan po, na bisita siya sa mga earthquake victims dyan sa Cotabato at saka sa Sarangani po. So, okay, let me share with you itong video clip po, no? And she was interviewed. Mayroon yata yun, mayroon yata yun, sabihin natin, ambush interview po. So anyway, nandito, let me share with you ang interview o report ng GMA5 po tungkol sa bisita ni Inday Sara Duterte dyan po sa mga earthquake victims. Nandito po, let's watch and listen to this video clip. Sandali, hold on, ha? Nandito po. Alright? Ruth, ngayong hapon nga bumisita at
nakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pamilya ng mga nasawi sa Lindola dito sa Jansan. Nagbigay din si VP Sara ng tulong pinansyal sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Ngayong araw din ay binisita at namahagi ng tulong ang bise sa mga namatay din na residente ng Lindol sa ilang bayan sa Sarangani. Narito ang eksklusibong pahayag ni VP Sara. Kanina, pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pagkikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President. Kasama na ang pagkikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. Sitwasyon dyan sa Jensan na nagpapatuloy ba yung clearing operations? Halimbawa, lalo na yung mga hospital, working na ba sila ngayon? Fully operational na ba? At restored na ba yung kuryente? Alam mo, Ruth, kagabi pa nag-umpisa sa isinagawang clearing operation ng Jansan LGU dito sa mga ilang gusali na nang bumuhong sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindola. At sa mga ospital naman, Ruth, ay patuloy pa rin ang operasyon at tumatanggap na mga pasyente dito. Sa ngayon, nananatili pang safe ang ilan sa mga ospital dito sa General Santos City. Ruth. Yun namang isa na... Alright, ayun po, nakita natin, narinig natin po ang report ng GMA5 regarding ang sitwasyon dyan po sa Jensan. So, during ang visitation ni Inday Sara Duterte, ang visit ni Inday Sara Duterte dyan po sa Jensan at saka sa Sarangani, nakaroon po ng sabihin natin na ambush interview. Ambush interview, and let me share with you itong ambush interview kay Inday Sara Duterte. This time around, they talk about politika. Politika po, dyan po sa Pilipinas. Let me share with you itong video clip. You hold on po. Hold on muna tayo. And hold on muna tayo. Okay? Nandito. Let's watch and listen to the ambush interview of Inday Sara Duterte dyan po sa General Santos kahapon. Kahapon ito, no? Hold on. Okay? Sandali. I will make sure that, alright, nandito. Let's watch and listen to the ambush interview of Inday Sara Duterte. Sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa, hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama
sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Alright, yun, narinig natin si Vice President Inday Sara Duterte tungkol ang mga issues dyan po sa Senado. And sabi niya, she's just leaving it. She don't want to make any comments. She's just leaving it sa sana lang po ang Supreme Court. Sabi niya, I hope that the Supreme Court will come out and make a decision. Hintayin na lang natin po kung sino talaga ang rightful Senate sabi natin President ng Senado. Because ngayon, whether we like it or not po, the problem in the Senate, we have two Senate President, one acting by itong si Senator Gatchalian, and the other one is duly elected, no, si Senator Alan Peter Cayetano. So magulo, nobody wants to admit or step down. Kaya nga, ito ang problema natin ngayon sa Senado. So, sana lang, we will be able to solve this problem as soon as possible, sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, so that ang Pilipinas will be able to, or maka-move forward na tayo po. Marami tayong pa mga problema dyan sa Pilipinas. Touching on the impeachment naman po ni Inday Sara Duterte, sabi naman ni Vice President Inday Sara Duterte, walang problema, is just leaving it ang, sabi niya, ang legal team niya po, and he will just follow whatever advice ang legal team niya will advise her. No? Being a lawyer, and now, sabi niya, he's a client, so he's just leaving it, she's just leaving it to the legal team niya po. When it comes to the issue of the impeachment trial of Inday Sara Duterte. For your information, remember po, it was also confirmed. It was also confirmed by Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian na to convict Inday Sara Duterte in the impeachment trial po, kailangan ng 2/3 votes of all the 24 senators. Ibig sabihin 16 senators po, no? Regardless whether nasa kulungan si Jinggoy Estrada, nowhere to be found, but in the Philippines pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ang quorum is still the number of senators in the Philippine Senate, no? 20th Congress is still 24. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng 16 po to convict si Vice President Inday Sara sa impeachment trial. And medyo mahirapan yata sila. If you look at the situation now, I'm not favoring anybody, but if you look at the situation now, medyo mahirapan makuha ang the opposite camp, no? To convict si Inday Sara Duterte. Remember, itong impeachment trial is not only based on evidence. This is a political maneuvering, a game of numbers ito po. A game of numbers ito. So, let's see what will happen. So far, wala na tayong problema. It's already given sa impeachment trial of Inday Sara Duterte. And ang problema natin ngayon po dyan sa Senado. What is happening sa Senado kasi ang daming mga question marks. Alright, for the information of the general public, mga kaibigan at kapatid and kababayan ko who is watching itong Nick Talk, The Real Talk with Nico, I just want to inform you na siguro you already heard about this news. Nabusura na po ang Supreme Court. Ang petisyon ng isang teacher dyan po sa Pilipinas, wherein that teacher, what is his name, Barry something, now he is asking, itong teacher, he is asking the Supreme Court to make a decision, interfere, investigate, and make a decision who will be, or who is the rightful Senate President po natin sa Pilipinas.
So, nabusura ang Supreme Court po dahil itong teacher who filed the petition sa Supreme Court po do not have local standby. Wala siyang local standby. The only person, the way how I look at it and based on the information that I received, the person that should ask the Supreme Court to determine who is the rightful constitutionally elected Senate President between Cayetano and Gatchalian, dapat yun po sila mismo po, si Senator Cayetano or SP Cayetano and SP pro tempore Gatchalian. Sila dapat yun po. But the way we look at it, nobody wants to go to the Supreme Court and file the petition. Both camps po. Maybe they just want to address this or solve this problem dyan mismo sa Senado. And because this is an internal problem sa Senado. Unfortunately po, dahil itong confusion ngayon, confused talaga ang mga empleyado ng Senado because they don't know whom to believe, whom to follow ang directive. May advisory sabihin natin Gatchalian yesterday asking for the work from home. May another advisory si Cayetano also saying that na-shorten or they have to follow ang 8 to 5 o'clock working schedule sa Senado today and tomorrow. So, whom to believe, they don't know. But the majority of the employees of the Senate, because of the security reasons, kasi mayroon daw po, according to Gatchalian, mayroon daw po a potential of security risk today. Yesterday, today, and tomorrow. So, he advised, directed ang mga staff to go for work from home and lockdown. So-called lockdown po ang Senado. So, because of this directive, hindi din natuloy ang Blue Ribbon Committee of Marcoleta, scheduled sana po today, wherein ang 18 ex-Marines will be sitting down with the Blue Ribbon Committee spearheaded by Pia Cayetano, or Senator Pia Cayetano, and chaired by subcommittee chairman, si Senator Rodante Marcoleta po. So, for the second hearing sana. And I was made to understand that they are also bringing in itong additional 14 soldiers po to back up ang allegations ng 18 Marine soldiers. But I don't know if they will push through ngayon po dahil lockdown ang Senado. But anyway, I will continue to monitor and see kung mayroon na tayong mga latest updates tungkol itong issue, especially today po. So, I will make sure that you will be properly informed. Lahat kayo po. Lahat kayo. Alright. May press conference din kahapon si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, and let me share with you itong portion of the interview or press conference of SP Gatchalian po. Nandito, let's watch and listen to this. Sandali po. Alright? Hold on. A portion of the press conference. Portion lang ito po. Kasi mahaba. You watch and listen. Alright, nandito po. Hold on, sandali. Nandito. Yes. Sir, tatlong points lang. Leadership, impeachment, and security issues. Unahin ko na siguro yung sa leadership issues. Sir, on your part, or on the part ng bagong majority, may efforts ba para mai-assert yung pagiging acting Senate President po ninyo? Magpapatawag po ba kayo ng isang all senators caucus para once and for all malinawan talaga na kayo po yung susundin dun sa lahat ng mga... Kasi sir, ang pinakamalinaw ay itong operational
management and operational control ng Senado. Nasabi ko nga kanina na Land Bank already completed the transfer of signatures, so nagpumaperma na tayo ng cheque at nag-i-issue na tayo ng mga dokumento para ma-debit in account ng Senado. No, I think that is for me a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. May move ba on your part na sulatan or kausapin personally si Senator Alan para at least matigil yung pag-i-issue na niyang mga directives? Dexter, nasabi ko na bukas yung aking tanggapan to all senators. In fact, may mga kausap rin ako ng mga minority senators dahil kaibigan naman natin sila. No, we talk about various things. So, bukas naman yung aking tanggapan. Pero may efforts na personally kay Senator Alan. You said that Dexter, bukas yung aking tanggapan. No? So, my doors are open, my heart is open. So, yeah. Sir, sa issue ng impeachment, doon sa issue na niraise kanina ni RG, paano pagdating ng July 6? Ano ang susundin natin quorum? Ang susunod, may quorum tayo, no? Dahil 12 kami, and then kung pupunta sila, di 13 na kagad. No? But if you're asking the denominator, we will follow the Abilino case. Dito naman sa issue ng security, Senator, moving forward, ano ang magiging setup pagdating ng Monday? We're playing this by ear, Dexter. That's why nagko-coordinate kami with the different agencies. We're taking marami kasing nung kausap ko yung mga empleyado natin at kausap ko yung EXECO, marami pa rin may phobia nung nangyari nung May 13. No? So, iyan ang kanilang nasa isip at kaya nga ang suggestion sa akin mag-work from home because of that May 13 incident. So, I'm taking so much abundance of caution, no? Because nga of that incident. At kaya pabalik-balik ako sa Senado para to make sure na everything is covered at hindi mangyari, walang untoward incident na mangyari. Ang pinaka-importante sa akin yung welfare ng empleyado, welfare ng members of the media at mga senador. Sir, Alright, ayun, narinig natin ang statement made by Sherwin Gatchalian during the press conference yesterday. And for your information, mga kaibigan, kapatid at kababayan ko, now I was made to understand also, and it was officially announced, si SP pro tempore Gatchalian, that they are now planning during the impeachment file of Inday Sara Duterte to put si Senator Chis Escudero as the presiding officer sa impeachment file of Inday Sara Duterte. Pero hindi pa ito finalized. Mayroon lang mga proposals, no? Mga proposals lang kay Chis Escudero who jumped from the camp of Cayetano to Gatchalian. And it is for this reason that ngayon mayroon na silang ang number ng block dyan po, block majority and block minority is 12 and 10. 12 and 10. So siguro you also want to hear, mayroon tayong dito footage, video clips of Chis Escudero. He was interviewed by, I don't know kung sino-sino itong mga interviewers dyan po, no? The other day, just for you to at least hear ang side ni Chis Escudero, let me share with you itong video clip, ang video clip ni Chis Escudero. Hold on. Sandali po. Na maliwanag ang hidwaan Hold on, sa pagitan ng dalawang Alright, nandito. Let's watch and listen to the statement made by Senator Chis Escudero. Escudero po. Alright, sandali.
siguro you also want, nag-miss na kayo kay Chis Escudero, so nandito. This did not happen yesterday, but early this week ito po lumabas sa media dyan po sa Pilipinas. Let's watch and listen to this. Nagang hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo na halos pareho ang bilang. So, ang kailangan mo 13 para manaig dun sa mananatiling numero na klarong mayoriya. Subalit, dahil kasalukuyang hindi matagpuan si Senator Bato, kasalukuyang nakapiit at pinaglalaban yung kanyang pagiging inosente si Senator Jinggoy. So 22 lamang ang senador ngayon. At kung titingnan mo, 11 yung isang panig nung una at 11 rin yung kabila. Tay. So deadlock siya. Walang gumagalaw at ang resulta, walang mangyayari at gagalaw din sa Senado. Yan ang rason kung bakit panay lamang ang adjourn ng Senado. Na hindi nag-open close, adjourn lamang na adjourn na hindi maganda para sa institusyon. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking pahayag kahapon, hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig akong ngayon? Ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwede manatiling gano'n yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ng Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment. Magkakakampi sila sa minority, pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng isyon, sa lahat ng botohan. Alright, yon, narinig natin ang boses ni Senator Chis Escudero po, no? Chis Escudero. Anyway, okay, kahapon din po ang National Bureau of Investigation issued a subpoena to former Congressman Mike Defensor tungkol sa itong allegation na he gave 5 million pesos each sa mga 18 ex-Marine soldiers to come out with these allegations nila against mga politicians receiving suitcases or mga maleta full of money. And hindi dumating si former Congressman Mike Defensor, no? Hindi dumating or he did not recognize ba yun, ang subpoena ng NBI, which is spearheaded by Melvin Matibag, no? Matibag. And may press conference, ang attorney ni Mike Defensor, si attorney Topacio po, and he explained ang rason why si Defensor did not attend or response to the subpoena of the National Bureau of Investigation. Let me share with you po ang interview, a portion of the interview ni Attorney Topacio regarding this issue po. And nasaan na yon? Hold on ha, nasaan na yon? 212. Mayroon tayo 212 dito. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. Alright, sandali. So at least you will have an idea kung ano nangyari during the interview.
Alright, sandali. Nandito, let me share with you ang interview, ang statement made by Attorney Topacio regarding the issue kay former Congressman Mike Defensor. Sir, dito sa iyo pong pagharap sa NBI, ano nangyari? Yes, maganda naman yung usapan namin ni Investigator Joshua Raimundo na estudyante ko pala nung nagtuturo ako sa PLM ng law. At pinaliwanag ko sa kanya na ang stand ng aking kliyente ay huwag na sanang mag-issue ng subpoena, sayang lang ang papel ng gobyerno, sayang ang resources ng gobyerno, ang oras ng mga agents, sapagkat kung tingin po ng National Bureau of Investigation ay may pasihan para hatinan ng reklamong kriminal si dating Secretary Mike Defensor, ay ang dapat gawin ng NBI, at alam naman po ito ng NBI, ay maging nominal complainant pa nga pwede ang NBI, pumunta sa piskalya, doon maghain at isabina si Secretary Defensor upang mag-submit ng counter affidavit, sapagkat dito po unang-una, katulad ng sinabi ko earlier, hindi na po namin na magbibigyan ng paggalang ang liderato ng NBI. Dito pre-judge na eh. There is no level playing field here. Lutong Macau po dito eh. Ha? Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon, may reklamo, alam nyo kung sino nagreklamo sa inyo, kailangan ilatag lahat ng ebidensya laban sa inyo kung meron man, at may pagkakataong sagutin, at saka magdedetermine ang probable cause kung ipa-file ang case, kung may reasonable probability of conviction. So, doon na lang po tayo sa tamang proseso. So sabi ko, baka pwede naman, huwag nang mag-issue ng subpoena kasi walang ma-achieve. Ganun pa rin po ng ganun ang aming stand. We will not give a statement here, hindi dahil sa may tinatago kami, ngunit we believe that that NBI is no longer a fair and free forum para sa katarungan. Alright, yun, narinig natin si Atty. Topacio, medyo wala na siyang kumpiyansa sa NBI, hindi daw fair po. So mayroon pa dito, follow up na naman tayo tungkol sa interview ni Atty. Topacio, and let me share with you itong video clip, another video clip of Atty. Topacio regarding the issue. Hold on, nandito. Alright, kahapon ito nangyari kasi hindi dumating si Congressman Mike Defensor, nag-respond sa subpoena ng National Bureau of Investigation. Let's watch and listen to this. Hindi na pumunta si Congressman Defensor sapagkat halatang halata naman po na itong patuloy na pagsabina sa kanya ay bahagi lamang ng pattern of harassment. Kung mababasa niyo po yung subpoena ngayon na pinadala ko sa inyo, kita niyo naman po cut and paste nito eh. Ito rin yung subpoena na pinadala noong ilang buwan ang nakakaraan at pumunta po siya rito, ngunit sinabi naman sa kanya, hindi naman po kayo iniimbestigahan. So bakit pa siya sinasabina? Sinabina na po siya, pumunta na siya rito, yung 18 Marines pumunta na rito, in-interview na nila 2 beses, pumunta na sa Senado, nagsalita na doon sa Blue Ribbon Committee. So ano ba bang problema? Number 2, ang deputization po ng Ombudsman sa NBI upang tingnan daw ang kredibilidad ng 18 Marines ay wala po sa lugar. Yan po ay labag sa konstitusyon. Sapagkat ang Ombudsman po dapat ay independent. Ngayon, pwede pong hingin ng tulong ng Ombudsman ayon sa Ombudsman Law ang lahat ng kawani ng pamahalaan. Ngunit yan po ay upang humingi lamang ng mga records, ng mga dokumento, ng mga ebidensya. Ang pagdetermine ng kredibilidad ng kahit sinong witness for the purpose of filing a case cannot be delegated sapagkat pag dinelegate mo sa NBI, ang finding of credibility ay masisira yung independence ng
ombudsman. So dapat po, kung gusto nilang malaman ng kredibilidad, mag-imbestiga ang ombudsman. Bakit naguhugas kamay ang ombudsman sa pag-imbestiga doon sa 18 Marines at saka doon sa mga taong tinuturo ng 18 Marines? Dahil ba sangkot si Martin Romualdez? Dahil ba sangkot ang Pangulo? So halatang halata po kayo Ginoong Boying Remulla, na naguhugas kamay kayo na wala naman sa lugar at hindi patay sa konstitusyon. Sir, ginawag ninyo na harassment yung pasat. Alright, yun, narinig natin si Atty. Topacio. Mayroon pa tayo, isa pa dito, isa pang video clip I prepared tungkol sa issue, si Atty. Topacio. Let's watch and listen to this. Sandali po. At this, you will have an idea talaga of what is happening dyan po sa Senado. Dyan po sa Senado. You hold on. Saan na yun? Mayroon pa tayo dito. Mayroon pa tayo dito. Isang... Hold on. Nang mag-issue ng sa PLM na Hold on. Sandali. Okay. Alright. Okay, sandali. Nandito po. Let's watch and listen to this video clip. Ang last video clip natin tungkol kay Atty. Topacio sa issue ni former Congressman Mike Defensor. Alright, sandali. at pinag-aaralan po namin, we will keep our cards close to our chest. But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, kailangan mo pagdariata ni Martin Romualdez yan. Teka, tapusin ko lang Sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo noon po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, puno-puno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapalockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motivasyon po yan kesa sa pansariling interes. Alright, yun, narinig natin si Atty. Topacio during the ambush interview sa kanya kahapon yan po, no? So, let's see, yun ang mga latest updates natin dito po sa tungkol sa what is happening dyan po sa Pilipinas. And I'll make sure na kung mayroon ng mga latest developments dyan sa Pilipinas, especially kung what will happen. I'm eagerly excited also to see itong scheduled sabihin natin, second hearing of the Blue Ribbon Committee ng grupo ni Blue Ribbon Committee Chairwoman and Subcommittee Chairman si Senator Pia Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. What will happen? Anyway, earlier, nagsabi na si Mike Defensor na hindi daw matuloy itong second Blue Ribbon Committee hearing dyan po sa Senado because lockdown ang Senado. We'll see po whether they will hold the hearing outside the Senate or baka doon sa loob or totally walang hearing. I will continue to monitor and I'll make sure that kayo
mga kaibigan, kababayan at kapatid ko po who is watching itong regularly, itong Nick Talk, The Real Talk with Nico program natin, I'll make sure that you will be informed should there be any, sabihin natin, developments, no? Developments dyan po sa Pilipinas. In the meantime, isang tulong na lang, bukas Independence Day na po. And we are going to enjoy another long weekend po. So, ingat lang tayo, huwag natin kalimutan to include our prayers sa mga biktima ng earthquake dyan po sa Southern Mindanao. At the same time, kung mayroon tayong kunti, let us share our blessings to the victims po, to the victims of the earthquake. So far, as what I said, recorded, as of what today, 45 fatalities na po and many others missing, and ang dami po injuries, no, sa earthquake which happened the other day dyan po sa Southern Mindanao. So in the meantime, hanggang dito na lang muna ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. I hope maskin paano I managed to give you mga updates dyan po sa Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, but yun mga importante lang po. So with this, once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Hidup Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. I'll see you in my next episode. Bye, you take care, and I love you all.